Nakaipon po ako ng pampagawa po ng aming bahay. Ipapaayos ko na po itong bahay namin ngayon. Hello, mapagpalang araw guys! Nandito po muli ako sa Balayin, Batangas. Ito pong aking isi-share sa inyo guys ay hindi pagpapayabang at hindi po pagpapahili po sa inyo. Gusto ko po ma-inspire po kayo. Time guys, ipakikita ko po at tour ko po kayo guys sa aming bahay kung saan dun po nga po ipinanganak ang aking mga anak. Ayan! So dito guys, ayan. Guys, dito po sa labas makikita nyo, ayun kalawang na. Palibhasa nga po kami po ay malapit sa dagat. Ayan, ganyan po ang style ng aming bahay. Anak. So dito guys, pagpasok nyo dito, ayan. Yun ang aking bagong motor guys. Pagpasok po natin guys, isang kwarto. Ayan, isang kwarto malaki. Nung kami po dito nakastay, ito po ang kwarto naming mag-asawa. Na ngayon po, si Chadi po ang tumutulog diyan. Ayan. Pangalawa, ito po. Ayan, medyo ma-red-red kasi dahil ng cortina. Ito na-abandon na ng ilang taon po. Dahil tumira po kami sa Kalapan. So, ayan po ang nangyari. Ayan o, nagbitak-bitak na. Ganun pala pagka naiiwan ng bahay. Tapos ito pangatlo. Ayan. Pero ito, hindi po siya natulugan. Nagawan lang. Ito po, dating banyo namin. So, ayan. Medyo wasak na. Tapos, ayan, nakatatlong kwarto din po. Tapos parang ang yari po ng bahay namin ay parang wala sa wisyo. Tapos, pagdating po dito sa kusina, ganyan pa po. Butas-butas na. Tapos ayun. Yan. Ito po yung bahay na aming tinirhan noon. So makikita nyo guys, wala po siyang gamit. Ito naman po sa gilid guys, ayan, ganyan na po ang itsura ng aming bahay. Palibasa nga po ay ilang taon namin. So siguro 9 years namin nabunda na itong bahay nito, pinaupahan namin. So, ganyan po. Oh. Ay! Tapos, ayan, butas-butas na. Okay. Tapos, ayun, nasira na yung jealousy. Pagbalik ko dito, gusto ko na palitan ng masaya. Kaya sa lahat ng mga tao diyan nakakaranas ng pagsubok, huwag kayong lumugmok. Sa halip, paglabanan nyo, pag-isipan kung ano po yung magiging magandang solusyon. Yan. Ganun po ako eh. Hindi ko dinadaan sa pag-iyak, paglugmok. The more na binibigyan po ako ng pagsubok, the more na binibigyan ako ng problema, mas lumalaban, mas ginagalingan ko dahil ayoko pong makita na ako'y kakaawaan. Diba? Kaya thank you Lord. Ang charisma na mahiyain ngayon po ay kumikita na dahil sa kapal na mukha. Guys, marami pong nagtatanong, bakit daw po seaman po yung aking mister? Bakit daw hindi po kami nakapundan ng bahay? Ito si mister, ano masabi mo mister sa tanong na iyon? Dati, nung una kong pagbabarko, wala akong plano sa buhay. Puro sugal, inom, barkada, kaya itong kinalabasan. Bata pa kayo, magsugal na kayo na magsugal at saka mag-inom. Bago kayo mag-ipon. Susuntokin kita, tinamot. Guys, sa mga hindi po nakakaalam, ako po noong panahon na yun ay hindi huga masalita. Parang sa akin ay mahalaga na kapiling ko si Mr. Sobrang ligaya ko na kapag siya ay galing barko, pagbaba, sobrang saya ko na. Yung pera kanyang nasweldo sa barko po, siya po ang nagkakapit nun. Kaya yung matatalo niya sa sabong, hindi ko po alam yon. Nakawan ako sa sabungan, ayun, wala akong imik. Dahil ang mahalaga po sa akin yung pagmamahal ni Mr. sa akin. Yung makapiling ko siya ng gabi, yun ang mahalaga sa akin, alam niya yun. Nakaisip ako na tumulong sa aking mister nung malalaki na po ang aking anak, na kako tama na yung pag-aaruga ko kasi malalaki na sila, kaya kailangan ko ng tumulong dahil kailangan na ng mga anak ko yung ibang pangangailangan na hindi maibigay po ng aking mister. Bagamat siya po isiman, hindi namin magawa na makapagpundar ng iba't iba, katulad po ng sasakyan, yung iba pang pangangailangan ng aking mga anak, lalo na ako po, na maarte sa katawan. Nung unang aking trabaho is online seller, hanggang sa nabagot po ako, nagkaroon po ako ng problema. Duman po sa wall ko yung may kitaan daw sa FB, ayun. Hanggang sa na-monetize po ako, nagseryoso po ako sa pag-vlog. Kaya ito na guys, yung hindi na naibigay sa akin ni Mr. nung siya ay nagbabarko, ako po bilang vlogger at bilang ilaw ng tahanan, sobrang saya ko po na ngayon po ay unti-unti ko nang naibibigay po sa aking pamilya. Pamilya ni Mr., pamilya ko po na kahit papaano nakakatulong po ako. Di ba Mr.? Oo nga, tama rin. Kaya naman, dapat po sa mga seaman na katulad po ng aking Mr., ayan, hanggat maaga pa, hanggat bata pa, hanggat wala pa kayong anak, mag-ipon, magpundar ng kung ano-ano at ilagay po sa tamang lugar yung kanilang pinaghihirapan. Kaya yun po ang naging aral po sa mister ko, ang pagsasabong. Huwag na kayo magsabog
guys, sa mga mister niyo, tumigil na kayo. Wala rin mapapala. So for today's video guys, i-share ko po yung hitsura ng bahay namin. Guys, tulungan niyo naman po ako sa lahat ng mga furniture na in ngayon, latest. So sana comment down below sa mga may alam na mapupuntahan dito, malapit lang po sa Batangas. Kaya abangan nyo guys ang bagong bahay ng Tita ng Kalapan! Mwah!